Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 531. Ngumiti si Selena. Si Elation ay nakipag-ugnay sa kanyang puso matapos na matanggap siya. Pagkilala ng lolo at pagtanggap ng pamilyang Taylor. Lolo. Tumango si Taylor. Ginawa ko kayong lahat nitong mga nakaraang taon, siya. Sinabi ng isang somber expression. Ngunit ikaw ay masyadong mapaghimagsik dati. Walang paraan na maaari kung hayaan kang lumayo kasama ito nang hindi nagtuturo sa iyo ng isang aralin. Panipi. Well, ito ay sa ngayon? At oo, medyo rebelde ako noong ako. Mas bata, hinabol ni Selena ang kanyang pulang labi at lumakad, hinawakan si Fane. Mahiyain ang braso. Hindi ko ito pinagsisisihan, aniya, ngumiti ng matamis. Sapagkat ako, natagpuan ng aking sarili na isang mabuting asawa. Ngayon naramdaman kong marahil ito ay kapalaran. Lahat. Tama. Hanggat hindi mo ako masisisi. Ang mga mata ni Lolo Taylor ay pula. Ang pagkatao ni Selena ay katulad sa kanyang imposibleng matigas ang ulo. Sa katotohanan, ang kanyang sumasakit ang puso para sa kanyang apo ngunit may reputasyon siyang mapanatili, at mahirap para sa kanya na ibalik ang anumang sinabi niya. MS. Diyosa ng digmaan. Hindi ba sa iyo ang perlas na ito? Bakit mo ito ibinigay kay Fane? Ang ekspresyon ni Ivan. Madilim, hindi kasiya siya ang pagpapakilo sa loob niya. Hindi niya inaasahan si Fane. Talagang pamahalaan upang makumplito ang tatlong mga gawain. Naisip niya na si Fane. Huwag kailanman makagawa ng isang bagay na nagkakahalaga ng 10 milyong bucks. Si Neil ay mayroon din. Espesyal na na-deploy ang ilang mga kalalakihan upang tail Fane upang makita kung may binili ba siya. Mahal. Hindi niya naisip na ihahanda ni Fane ang perlas na ito bilang isang kasalukuyan. Nag-flash si Lana ng isang ngiti. Alam ng lahat na si Fane ay isang bihasang medical practitioner. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayang medikal upang mailigtas ang aking buhay sa larangan ng digmaan. Kaya, huwag alalahanin ang perlas na ito, maaari kong bigyan siya ng 10 perlas at hindi pa rin ito. Kahit na simulang ipahayag ang aking pasasalamat sa kanya. Nakikita ko. Kaya, ito ang dahilan kung bakit ang diyosa ng digmaan ay dumating para sa kaarawan ni Lolo na si Taylor. Isang tao. Bulalas. Tama iyon. Sino ang nakakaalam na ang good-for-nothing son-in-law ng pamilyang Taylor ay hindi lamang malalaman ang isang diyosa ng digmaan ngunit kahit na nasave ang buhay niya dati. Ano ang swerte na may ugnay sa isang diyos ng digmaan? Panipi. Ang isa pang mayayamang negosyante ay nagbigkas din. Sino ang maglakas loob na sumalungat? Ang pamilyang Taylor kasama ang mga ugnayang ito mula ngayon. Pagkatapos ng lahat, naisave ni Fane ang isang diyosa ng digmaan. Hindi siya tatanggihan ng isang sigaw para sa tulong kung dumating ito. Mula sa kanya, si Fane at ako ay mahusay na mga kaibigan. Ngumisi si Lana at tumingin kay Fane. Siyempre, ang diyosa ng digmaan at dapat akong magbahagi ng ilang inumin bago nagtatapos ang gabi. Tumawa si Fane. Tila isang magandang bagay na si Lana ay nakarating sa lungsod ng lalawigan ng lalawigan. Hindi bababa sa makakatulong siya sa kanya na mapanatili ang kanyang takip, ang kanyang pagkakakilanlan ay saysabog kung hindi man mangyaring pumasok. Diyosa ng digmaan. Ang lolo na si Taylor ay nagpalakas ng isang panloob na buntong hininga. Salamat sa kabutihan na si Ken, Michael, at ang iba pa ay umakyat at sanhi ng problema para sa diyosa ng digmaan. Pagkatapos lamang ay maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na obserbahan ang lahat mula sa mga gilid. Kung hindi man, maaari niya sumulong at sumigaw sa kanya upang ipaliwanag ang sarili bago mag-utos siya upang makalabas sa tirahan ng pamilyang Taylor. Ito ay magiging isang ganap na sakuna kung nagalit siya. Walang alalahanin. Ngumiti si Lana at lumakad papunta sa kanyang sasakyan. Kumuha siya ng isang mahaba, hugis parihaba na kahon at itinapon ito sa Zeus. Hindi ko pa binigyan ka ng iyong ika-70 kaarawan ng kaarawan, Ginoo. Ito ay libo-libong taong gulang na bundok na ginseng. Inaasahan kong tatanggapin mo ito. Panipi. Himas. Bumagsak ang karamihan. Ang libong taong gulang na ginseng na ito ay halos isang pambansang kayamanan. Ito ay napakabihirang at mahirap hanapin. Ito. Dapat ay napakamahal. MS Diyosa ng digmaan, ikaw ay masyadong mapagbigay. Matanda. Si Man Taylor ay nabigla sa kanyang pangunahing sa pamamagitan ng labis na regalo. Kinuha niya ang kahon. May nanginginig na mga kamay.
Huwag kang mahiya. Isang mapaglarong ngiti na nagliliyab sa Lonas. Labi. Ibinoling niya ang kanyang pansin sa mataba, si Michael, na paralisado. Batang Master Wilson, di ba? Naaalala ko kung gaano ka bastos sa akin lang. Ngayon, ang pag-iwas sa gayong mga puot na komento, aniya, nakangiti. Sabihin mo sa akin. Ano ang dapat nating gawin tungkol doon? Panipi. Kabanata 532. Si Michael ay nasa sahig, ganap na naparalisado sa takot. Nang marinig niya. Ito, halos speed niya ang kanyang pantalon. Ang malamig na pawis ay nagsimulang gumalaw sa kanyang katawan. Kahit na sina Ivan at Neil ay humakbang din upang harapin siya, mayroon siya. Nagsalita sa pinakakagat at kahit na ang kanyang masayang sayaw sa isang pagtatangka na mangutya sa kanya. Tila siya ay tunay na naiinis ang Diyosa ng digmaan na ito. Diyosa ng digmaan, please, maawa sa akin. Hindi ko alam na ikaw ay Diyosa ng digmaan. Ako. Lumuhad si Michael sa sahig at nagsimulang magkautaw. Siya, ngunit tila mabilis niyang naisip ang isang bagay at itinuro kay Ivan. Sa halip, nakikinig lang ako kay Ivan at ang natitira. Sinabi nila na si Fane ay letching off ang isang mayamang babae, aniya. Pinangunahan nila ako. Ako ay walang kasalanan. Panipi. Hindi inisip ni Ivan na iisipin ni Michael na i-drag siya sa impyerno. Bigla siyang natalo sa galit at isang alon ng gulat. Siya clenched ang kanyang mga ngipin at gumawa ng 2 hakbang pasulong na nakasisilaw sa Michael. Bata. Master Wilson, mabuting magkaibigan tayo, hindi ba tayo? Paano mo ako akusahan? Isang bagay na ganyan. Sino ang nagsabing gusto niyang makita ang mayayaman? Tunay na kulay ng babae. Sino ang nagsabi na mayroon siyang lihim na pag-iibigan? At sino lang ang tumanggi na makinig, ngunit nanatiling mayabang at matigas ang ulo? Hindi ibang salita mula sa iyo. Michael Herumph. Malamig. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo rin siya tinawag na mayaman na hag. Siya ay determinado na i-drag si Ivan sa kanya. Alam niya na ang kanyang kamatayan. Sigurado kung hindi niya kinaladkad si Ivan kasama niya kahit na hindi siya namatay. Marahil siya ay may kapansanan sa buhay. Walang saysay na i-drag si Neil o Ken kasama. Si Ivan, gayunpaman, ay naiiba siya ang batang Panginoon ng pamilyang Taylor, ang nag-iisang anak na lalaki. Walang paraan ang gagawin ng Diyosa ng digmaan. Dare patayin mo siya. Ito ay kaarawan ng matandang lalaki na si Taylor ika-70. Walang paraan Ang Diyosa ng digmaan ay maglakas loob na papatayin ang kanyang apo sa kanyang kaarawan. Ay ginawa ko. Tumawag sa kanya ng isang mayaman na hag ngunit nais ko lamang patunayan na siya ay mayaman. Ang mga hangarin ay ganap na naiiba sa iyo. Si Ivan ay nagsagawa ng sopistikado. Ngunit sa katotohanan, ang kanyang puso ay tumitibok sa takot. Pagkatapos ng lahat, kung si Skyler at ang iba ay hindi tinukoy sa kanya bilang diyosa ng digmaan kanina, marahil siya. Pupunta sana at masungit siya sa pagiging walang kahihiyan. Lana. Nais na matawa sa paningin ng 2 idiots na ito sa bawat isa sa mga throats. Gayunpaman, matapos niyang isipin ito, lumingon siya kay Fane at sinabi. Fane, sabihin mo sa akin. Paano ko ito tatanggalin? Ito ay kaarawan ng matandang lalaki na si Taylor. Ngayon, pagkatapos ng lahat, hindi ito isang matalinong ideya na mag-iwas ng dugo dito. Dapat ko lang malaya ang buhay ng baboy. Dagdag pa niya, gayunman, siya ay nagsolid pareho. Ang aming mga pangalan sa pamamagitan ng pag-aangkin na ikaw ay nagpapalabas sa akin. Hindi lang ito. Nakakaapekto sa aking reputasyon, nakakaapekto rin ito sa iyo, at maaari itong maghasik ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng iyong asawa. Kaya, tumawag ka. Nag-relate si Ivan ng hininga. Nang marinig niya na si Fane ay upang gumawa ng pangwakas na desisyon. Tila ganito ito. Ang Diyosa ng digmaan ay walang balak na pindutin ang isyu pa. Bukod sa, si Fane ay ang manugang na si Taylors, at medyo may kaugnayan ang Taylors sa Wilsons. Sa teoryang, dapat na tinawag siyang Fane na pinsan, kaya siya hindi kayang hindi malaya ang kanyang reputasyon at pindutin siya sa bagay na ito. Diba? At thank you, Diyosa ng digmaan. Huminga si Michael ng isang buntong hininga. Nang marinig niya na hindi siya mamamatay. Pagkatapos, tumingin siya kay Fane. Brother Fane, matagal na kaming nakilala. Mangyaring pumunta. Madali sa akin. Aniya. Bukod, ito ay kaarawan ng matandang lalaki na si Taylor ngayon, at ako ang kanyang pinapahalagahan na panauhin. Dumating ako upang magdiwang. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo. Sa halip ay ginugulo mo ako. Nagbigay ng tuyong ngiti si Fane. Tama iyon. Ikaw ay isang
Pinahahalagahan na panauhin, at kaarawan ng lolo ngayon. Kaya hindi ko talaga magagawa. Galit sa iyo ang lahat. Mas gusto pa si Michael. Tila iyon. Si Fane ay hindi isang tulala pagkatapos ng lahat, na alam na siya ay isang batang master ng A. Pangalawang klase na aristokratikong pamilya at hindi matapang na itaas ang isang daliri laban sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit tiyak na makakatanggap lamang siya ng isang maliit na parusa sa ibang pagkakataon. Kabanata 533. Ngunit hindi niya inaasahan na magsalita si Fane pagkatapos ng pag-post ng ilang sandali. Lambasting ang aking pangalan ay mabuti. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang bodyguard lamang na nagtatrabaho. Ang pamilyang Drake. Gayunpaman, sinisira mo ang pangalan ng isang Diyosa ng digmaan. Hindi ka mapapatawad ng madali para doon. Ang ating Diyosa ng digmaan dito ay hindi man kasal, gayunpaman ay sinabi mo ang mga ganitong bagay tungkol sa kanya. Kinausap ni Fane. Ivan, batang guro Ivan, inakusahan ka ng mataba na paninirang puri ang Diyosa ng digmaan din. Hindi ba iyon praktikal na paninirang puri para sa iyo? Iyon ay tama. Siya ay lubos at lubusang sinisira din ang aking pangalan. Wala ako. Ngunit paggalang sa Diyosa ng digmaan. Walang isang kawalang galang sa loob ko. Sa aking mga mata, si Miss Lana ang pinakamalakas na Diyosa ng digmaan sa Siyam. Bukod dito, ito ay isang walang brainer na napakahirap para sa isang babae na maging isang Diyosa ng digmaan. Pinutok ni Ivan ang kanyang ulo habang sumang-ayon siya sa mga salita ni Fane. Itinapon pa niya ang isang pahayag na malinaw na nangangahulugang pagsuso kay Lana. Ano? Napapansin mo ba ang mga kababaihan? Hindi niya inaasahan ang ekspresyon ni Lana. Darken sa halip habang siya ay nagsasalita ng hindi maayos. Hindi ko ibig sabihin iyon. Ako. Sinasabi lamang na hindi madali. Biglang nagulat si Ivan. Kwintas ng malamig na pawis. Naglakbay sa kanyang leeg. Sinabi ni Fane, Young Master Ivan, sinabi mo ito. Ang iyong sarili ang kapwa nito ay nagpapagod sa iyo. Pagkatapos ay gawing madali namin ito at bibigyan ka. Isang pagkakataon upang mapatunayan ang iyong sarili. Ang ating Diyosa ng digmaan dito ay mapapanood kong ginagawa mo ito ng maayos. Magpatuloy at ibigay ang mataba na 200 bisyo na ito. Oh, at ang bawat sampal ay dapat naganap na resounding upang mapatunayan ang iyong paggalang at pagsasaalang-alang. Para sa Diyosa ng digmaan. Kung hindi man, nangangahulugan ito na hindi ka tunay. Igalang mo siya, ma'am. Hindi masama. Panahon na upang makita kung talagang iginagalang mo ako. Panipi. Ngumiti si Lana at tiniklap ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Magsimula. 2. Daan. Masyado iyon. Halos nanghina si Michael sa lugar, furry. Pag-aalaga sa kanya, si Fane ay sineseryoso na overstepping ang kanyang mga hangganan. Hindi. Sabihin lang sa kanya ang lalaki na magkautaw at humingi ng tawad o kung ano. Sa halip, siya. Sinabi kay Ivan na bigyan siya ng 200 mga slaps mga mahirap na iyon. Ito ay pambansa. Sobrang dami. Hey! Ang katotohanan na pinapayagan kang mabuhay ay mabuti. Sapat na, Michael, at nais mo pa ring makipag-usap sa akin. Verman kagaya mo. Walang karapatang tanungin ang reputasyon ng isang Diyosa ng digmaan. Labi ni Fane. Kulot sa isang nakangiting-ngiti. Lumingon siya kay Ivan. Batang Master Ivan, ito. Nasa kamay mo na ngayon. Aniya, panahon na upang patunayan ang iyong katapatan ang paggalang. At isinasaalang-alang mo ang pag-aangkin sa daungan patungo sa Diyosa ng digmaan. Ang mga sulok ng bibig ni Ivan. Ngayon, mas gugustuhin niya ang Diyosa ng digmaan upang patayin si Michael sa isang flash ng galit sa halip. Ay itataas niya ang kanyang kamay. At sampelan si Michael, magiging isang himala kung ang ibang lalaki ay hindi humawak ng A. Sama ng loob laban sa kanya. Ang taong pinakabigo niya ay si Fane paano. Maglakas loob na hiniling niya sa kanya na sampelan si Michael, na inilalagay ang kanyang paggalang sa Diyosa ng digmaan sa linya. Mahirap para sa kanya na maging madali sa ganoong bagay na nakataya. Bukod dito, hindi niya mapeking ang pagsampal, sa napakaraming tao. Nanonood. Ano ang nakatayo ka doon? Lumipat. Sumulyap si Skylar kay Ivan. Habang pinapaalalahanan siya. Tama iyon. Ang pagpapalam sa kanya na mabuhay ay awa sa sarili nito. Isinasaalang-alang ang sinabi niya tungkol sa isang Diyosa ng digmaan. Nag-chim din si Queen. Ha! Kung hindi ka para dito, kukunin ko ang iyong lugar at ipagtanggol ang kanyang karangalan. Ako na. Sinampal siya hanggang sa kamatayan sa 3 welga. Si Zyle, isa pang Diyos ng digmaan, ay sumabog. Tawa. Kabanata 534.
Natatakot ang mga salita ni Zyle kay Michael hanggang sa kamatayan, ang taba sa kanyang pisngi ay nanginginig tulad ng halaya. Ang apelyido ni Zyle ay katulad ni Michael Zyler Walker at Michael Wilson na nagbabahagi ng parehong paunang iyo. Gayunpaman, hindi lamang ang Diyos na ito. Sa digmaan ay hindi makakatulong sa kanya, itinuturing pa rin niyang binugbog siya. Naisip ni Michael sa kanyang sarili. Sa ngayon, hindi siya diretso na nag-iisip. Nag-iisip siya. Mahirap, sinusubukan na makabuo ng mga paraan upang mapapatay ang kanyang sarili sa tatlo. Huwelga. Siya ay isang Diyos ng digmaan. Kung ginamit niya ang kanyang buong lakas, hindi siya kahit na. Kailangan mo ng tatlong huwelga ang isa. Magmadali ka, Ivan. Talunin mo ako. Ano ka? Naghihintay para sa sigaw ni Michael, pakiramdam na parang siya ay nahihirapan. Siya ay walang pagpipilian kundi upang clench ang kanyang mga ngipin. Mas mainam na siya ay matalo kaysa mamatay. Bukod, si Ivan ay isang batang master na nakataas na may isang kutsara ng pilak sa ang bibig niya. Gaano siya katindi. Dagdag pa, siya ay isang mabuting kaibigan. Siya marahil ay hindi siya hit sa mahirap. Iyon ang dahilan kung bakit mas mahusay na hayaan si Ivan gawin ang pagbugbog sa halip na isang Diyos ng digmaan. Siya ang pinakagalit na galit sa Pain. Ang B** starred. Gaano siya katapang na dumating sa isang pamamaraan na tulad nito upang parusuhan siya. Maraming mga mayaman na negosyante dito, pati na rin ang mga aristokrate. General at lahat sila ay nanunood sa kanya. Batang Master Wilson, ay hindi napipigil. Ang isang maliit na spark ng kasiyahan ay lumundag sa puso ni Ivan. Michael. Sinubukan na i-drag siya pababa sa putik sa isang mahalagang sandali ng mas maaga. Paano kung ang Diyosa ng digmaan ay nagpasya na parusuhan siya pati na rin sa isang akma ng galit, o mas masahol pa, patayin mo siya. Saan siya iiyak at tumakbo hanggang ngayon? Smack! Itinaas ni Ivan ang kanyang kamay at hinaampas ang mukha ni Michael. Ah, napakasakit nito, si Michael yelped. Ang kanyang pisngi ay sinunog mula sa sakit at isang pulang imprint ay lumaki sa ang lugar nito. Ikaw. Itinaas ni Michael ang kanyang ulo ng ligaw at tiningnan si Ivan. Malakas ang paghinga. Na B** starred. Hindi ba siya gumagamit ng sobrang lakas? Ginawa. Hindi niya alam kung paano pigilan ang kaunti. Ngunit si Ivan ay hindi maabala. Siya. Tumalikod at tinanong si Lana, Diyosa ng digmaan, tumingin dito. Ang halagang ito. Nang naaangkop na lakas. Hindi masama. Siguraduhin lamang na panatilihin ang mabuti. Trabaho. Tumanggaw si Lana. Ang mga guts ni Michael ay naging buhol. Iyon ay, bakit sadyang ginamit ni Ivan ang higit na lakas ito ay upang makita kung ang Diyosa ng digmaan ay nasiyahan dito. Ito ay upang makuha ang kanyang pag-aproba. Pagkatapos, gagawin niya. Itaas muli ang braso niya, at bago siya hampasin, babagal siya. Ang huling minuto. Sa ganoong paraan, tila siya ay nag-aalaga ng isang bisyo. Pindutin kapag sa katotohanan, ang kanyang suntok ay bahagyang lumambot. Naniniwala si Michael na si Ivan ay may kakayahang gawin ito. Smack! Sa panahon ng kanyang pagmumuni-muni, si Ivan sinampal siya muli, pupunta para sa iba pang pisngi sa oras na ito. Pakiramdam niya ay parang ito. Ang B** starred ay naglagay ng kaunting lakas sa sampal na ito kumpara sa huli. Ah! Kinuha ni Michael ang kanyang mga ngipin at binaril si Ivan ng isang mabangis na sulyap. Wala. Iba pang paraan, batang Master Wilson. Tingnan maraming tao. Nanonood. Wala akong pagpipilian kundi ang sampelan sa iyo para sa iyong walang kabuluhan na kawalang galang sa Diyosa ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, ang Diyosa ng digmaan ang aking idolo. Siya ang ultimate Diyosa sa aking puso. Isang ngiti ng wanang tumawid sa labi ni Ivan habang binabati niya. Michael kasama ang kanyang kamao at palad. Natigilan si Michael. Na F** Sacker Ivan. Iniisip ba niya ang pagsuso sa Diyosa ng digmaan? Ginamit niya iyon ng sobra. Lakas para lamang makuha ang kanyang pabor. Ay ang mga taon ng pagkakaibigan na ibinahagi sa pagitan. Ang mga ito ay walang halaga. Mas kaunting pag-uusap, higit pa sa paggawa. Lana. Agad na nag-snap. Binigyan lang siya ng 2 slaps at gayon pa man sila. Sobrang pinag-uusapan na. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Neil na hindi masyadong nakatayo. Malayo labis na kinilabutan na nagbibigay sa kanya ng mata. Pumunta dito ngayon. Siya ay nag-snarled sa kanya. Rip. Kabanata 535. Isinasaalang-alang ni Neil ang kanyang sarili na maswerteng, nagagalak sa katotohanan na ang Diyosa ng ang digmaan ay tila nakalimutan ang lahat ng sinabi niya kanina. Sa kanyang ulo, siya
Patuloy na manalangin na hindi siya magtataglay ng sama ng loob laban sa kanya at hayaan ang issue. Slide. Karamihan sa kanyang pagkadismaya, bigla siyang sumigaw sa kanya upang pumunta. Ito ay posibleng siya ang kanyang target ngayon. Ang ama ni Neil na si Hugo ay natatakot lamang. Bilang kanyang anak, nais niyang sumulong at humingi ng kapatawaran. Kinuha niya isang hakbang pasulong bago siya tumigil. Ito ay hindi lamang kahit sino sa harap niya ito. Ay isang diyosa ng digmaan. Kung humingi siya ng awa, maaaring magkaroon siya ng kanyang galit. At pinatay o mas masahol pa ang kanyang buong pamilya, at lahat ng magagawa niya. Ang puntong iyon ay sisihin ang kanyang masamang kapalaran. Sa makatuwid, tumayo lang siya roon ugat. Sa kanyang pwesto natakot na gumawa ng isang hakbang pa. Ang Diyos-Diyosa ng digmaan, mayroon ba? Suliranin. Si Neil ay bumagsak, nanginginig ang boses niya. Bilangin ang mga slaps. Huwag makaligtaan A. Single, sabi ni Lana sa kanya. Why oo, ma. Nibobo ang ulo ni Neil. Masigla. Nakakatakot ito. Nagbanta ang kanyang puso na sumabog mula sa kanyang dibdib. Anumang sandali, sa kabutihang palad, tinawag lamang niya siya upang mapanatili ang bilang. 3, 4, paulit-ulit na sinampal ni Ivan si Michael. Ang mukha ng huli. Mabilis na namamaga sa laki ng isang lobo, pagbagsak ng dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Samantala, nadama ni Ivan ang isang sobrang sakit na sakit sa kanyang kamay pagkatapos. Medyo ilang sandali ng pagsampal, na parang malapit na ring lumala. Siya ay ang isa sa paghagupit sa ibang tao, ngunit ang kanyang kamay ay nasa sakit din. Siya lang. Mas mahusay sa pamamagitan ng isang bahagyang margin. Bagaman hindi siya ang nasample. Ang gumagawa ng pagsampal ay hindi mas mahusay sa pamamagitan ng marami. 79. Sa lalong madaling panahon sapat na, 79 na slaps ang naibigay. Sinampal si Michael. Hanggang sa ang kanyang mukha ay pula bilang isang kamatis, pamamaga ng nakaraang mga antas ng hindi makatao. Mayroon siya. Isang mapurol na hitsura sa kanyang mga mata na nasample sa punto ng pamamanhid. Ito ay kitang-kita na ganap niyang nakilala ang kanyang pagkakamali. Ako, ang ulo ng. Dumating si Drake family, James Drake. Taylor isang masayang ika-70 kaarawan. Sila ay, sa sandaling ito, James, Yvonne. Dumating si Tanya, Timothy, at iba pang mga miyembro ng pamilyang Drake. Paglalahad ng isang napakagandang regalo. Diyos ko, ano kung ano ang nangyayari. Dito, natanggap ni James ang pagkabigla ng kanyang buhay sa sandaling lumakad siya. Nakita niya ang batang master na si Wilson na nakaluhod sa lupa na sinampal ni Ivan. Taylor, ang mukha ng dating ay lumala sa laki ng isang baboy. Ha, bata. Master Clark, ano? Natigilan din si Tanya. Ito ay isang kaarawan. Party, hindi. Bakit ang isang bagay na napakalungkot na nangyayari ngayon? Ang Diyosa ng digmaan. Ang Diyosa ng digmaan dito. Kita, hindi ba iyon si Lana Zex? Panipi. Mabilis na napansin ni Timothy sina Lana at Bulalas, hindi ko inisip ang Diyosa ng digmaan ay magiging napakaganda sa labas ng kanyang uniforme. Master Drake, ito ay ano ang nangyari, ipinaliwanag ng isa sa mga ushers ng pamilyang Taylor. Si James at ang kanyang pamilya habang naglalakad sila sa loob. Kaya iyon ang nangyari. Iyon. Bulag si Michael bilang isang bat. Gaano siya manggahas na sabihin ng ganyan sa Diyosa ng digmaan. Nahuli si James. Karaniwang itinapon ni Michael ang kanyang timbang. Tungkol sa walang kahihiyan sa harap ng iba, ngunit nasaktan niya ang Diyosa ng digmaan sa oras na ito. Walang magagawa tungkol dito. Hinihiling niya ito. Pagkatapos, sinabi niya na, hindi niya maiwasang tumingin kay Fane. Hindi niya inaasahan ang Fane na iyon. Ang manugang na pamilya ni Taylor, ay nagligtas sa buhay ng Diyosa ng digmaan. WHO. Ay malalaman na magkakaroon siya ng ganoong koneksyon sa Diyosa ng digmaan. Gayunpaman, mabilis niyang nadama na may isang bagay. Iyon ba talaga? Ito, na ginamit ni Fane ang kanyang mga kasanayang medikal upang mailigtas ang Diyosa ng digmaan dati. Malakas siyang lumaki upang maging isang Diyosa ng digmaan. Kung gayon bakit si Fane mag-file ng mahigpit na confidential? Bakit kakaiba ang kanyang file? Bakit naroon maraming mga bagay na hindi opisyal na naitala? Walang maaaring hulaan kung ano. Si Fane ay nagawa habang siya ay isang sundalo sa loob ng 5 taon. Iyon ang dahilan kung bakit ito. Malamang na ang koneksyon sa pagitan ni Fane at ng Diyosa ng digmaan ay hindi na simple. Si Fane ay hindi bababa sa isang Diyos ng digmaan. Iyon marahil ang kaso. Kabanata 536.
Matapos ang ilang pagninilay, lumingon si James sa pamilyang Taylor. Lingkod na nakatayo sa tabi niya. Kami ay uri ng nawala dito dahil kami. Dumating ng isang maliit na huli. Nabanggit ba ng Diyosa ng digmaan si Faye na may hawak na tiyak? Posisyon. Tanong niya, tahimik ang tono. Tulad ng isang Diyos ng digmaan. Oo, hindi niya sinabi. Ano mang bagay na tulad nito, ngunit sinabi ni Faye na nakatanggap siya ng isang token ngunit nawala siya. Sinabi rin niya na ang pera na ginamit niya upang magbid para sa villa na iyon ay ang lahat. Siya. Marahil isang pinuno ng ulo. Ito ay isang malaking nagawa kung pinamamahalaan niya. Hawakan ang pamagat na iyon sa loob ng 5 taon. Sagot ng alipin. Bakit hindi niya sinabi? Ano mang bagay kung siya ay isang komandante ng ulo. Mukha ng mukha, na tumayo sa. Bumalik, tinanong dahil sa pagyuzisa. Oo, ipinaliwanag ni Master Faye na natatakot siya. Walang sino man ang maniniwala sa kanya dahil ang kanyang token ay nawala sa kalsada. Kaya, siya. Hindi lang sinabi ng kahit sino. Ngunit talagang hinahangaan ko siya. Ang Diyosa ng digmaan. Baka hindi man lang nakatayo sa harap natin ngayon kung hindi ito para sa kanya, at doon. Hindi ba napakaraming kilalang mga figure na pumupunta sa ating guro? Kaarawan ng kaarawan. Patuloy ang alipin habang naglalakad siya pasulong, sa totoo lang. Si Miss Selena ay isang mabuting dalaga at ang kanyang asawa ay hindi masyadong makinis. Sa wakas ay nakakuha sila ng pag-aproba ng pamilyang Taylor. Hayaan na ang mga ito. Mabuhay ang natitirang bahagi ng kanilang buhay na magkasama sa kaligayahan. Huwag kang mag-alala, tiyak na iyon. Mangyari. Ang isang maliit na ngiti ay naiilawan ang mukha ni James. Hindi siya naniniwala kung ano ang Fane. Sabi, nawala ang kanyang token. Ito ay masyadong maraming isang pagkakataon. Naramdaman niya si Fane. Ang pagkakakilanlan ay hindi simple. Nagtataka siya kung paano nakumbinsi si Fane. Si Lana, isang Diyosa ng digmaan, upang makatulong na maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Naisip niya ito. Marahil ito ay dahil ang Diyosa ng digmaan ay nasugatan hindi nagtagal pagkatapos niya. Ay nagpalista sa hukbo bago siya malakas. Ginamit ni Fane ang kanyang medikal. Mga kasanayan upang mailigtas siya, kaya pumayag siyang tulungan siya. Master Drake, Miss Tanya. G. Timoteo, narito ka. Ngumiti si Fane at binati sila nang mapansin niya. Si James at ang iba pa. Ma'am, marahil ay darating kami ng mas maaga kong. Si Tanya at Yvonne ay hindi kinuha kalahati ng araw upang pumili lamang ng kanilang mga damit at gawin ang kanilang pampaganda. Tumanggaw si James at naskan ang paligid. Parang, natapos na kami ng huli. M.A. Master Drake, anong karangalan na mayroon ka? Dito. Agad na humakbang ang matandang lalaki na si Taylor upang makipagkamay. Siya, sa sandaling iyon, tumigil din si Ivan. Ang kanyang kamay ay praktikal. Namamaga, sinunog ito ng pagkapagod. Tawi, Michael's patdugo at bumagsak. Papunta sa lupa, hindi na makatiis sa mga pagbugbog. Ang mga bodyguard na dinala niya ay nakatayo sa pangunahing pasukan ng Taylor. Ang tirahan ng pamilya, naghihintay ayon sa kanilang mga order. Nakita nila ang bawat solong kaganapan na nagbukas. Sa kasamaang palad, hindi rin sila naglakas loob upang payagan ang isang tunog na makatakas mula sa kanila. Napakaraming makapangyarihang tao doon. Ginawa nila. Hindi maglakas loob na magmadali. Nawala siya. Bumagsak si Neil at bulalas habang nakatingin sa kanya. Michael na ang mukha ay namamaga na lampas sa pagkilala. Kunin ang kanyang mga bodyguard. Dito upang dalhin siya pabalik. Walang pasensya si Lana. Mabilis, ang ilan sa mga bodyguard ng pamilya ni Wilson. Mabilis. Natatakot sila na mamatay sila rito kung gumagalaw sila ng masyadong mabagal. Ang kapwa ito ay walang pisikal na pagsasanay sa pang-araw-araw na batayan. 2 lang ang natanggap niya. Daan-daang mga slaps, at siya ay nanghina na tulad nito, sabi ni Zyle, Choklang. Kabanata 537. Lana, Miss Goddess of War. Matagal na hindi nakikita. Tumawag si James kay Lana. Agad na humakbang pasulong matapos na madala si Michael. Siya. Tumanggo ang kanyang ulo pagkatapos ay napansin ang 2 kagandahan sa tabi niya. Ipinapalagay ko iyon. Ang 2 ito ay ang maalamat na kagandahan, Tanya at Yvonne. Aniya, nakangiti. Nabigla si Tanya nang marinig niya iyon. Hindi niya inaasahan na ang Diyosa ng digmaan ay pupurihin siya ng ganyan. Kumusta, Diyosa ng digmaan? Ako. Tanya Drake, hindi ako maganda, mas maganda ang hitsura mo kaysa. Ako ay, hindi lamang mayroon kang isang magandang figure, mayroon ka ring isang malakas aura. Mabilis din na idinagdag ni Yvonne, tama iyon. Hindi lahat ay nagtataglay. Ang aura ng isang Diyosa ng digmaan.
Si Michael ay palaging mayabang na mayabang. Marahil ay hindi siya maglakas loob na maging mapagmataas pagkatapos ng pangyayaring ito. Ang mga mata. Sa dalawang kagandahang ito ay matatag at malinaw. Nagbihis sila sa isang simple fashion. Sila na ay may magandang impression sa kanila. Matapos niyang isipin ito, hindi niya hinawakan ang kanyang card ng pangalan at ipinasa ito kay Tanya. Ang telepono ko. Narito ang numero. Maaari kaming lumabas para sa isang tasa ng kape kapag libre tayo. Bukod sa, hindi ko alam na maraming tao dito sa gitnang lalawigan. Si Tanya ay natigilan sa paggamot ng hari. Bumagsak siya bago niya kinuha ang maliit na pangalan. Card. Sige, makikipag-ugnay ako sa iyo kapag may oras ako. Oh, tama. Ito ay akin. Mabilis niyang kinuha ang kanyang pangalan ng card at hinawakan ito patungo sa isa. Babae, nakayuko ng bahagya gamit ang parehong mga kamay na nakakapit sa paligid ng card. Hindi mapigilan nila na ngunit ngumiti sa mga kalokohan ni Tanya. Huwag maging seryoso. Hindi ako isang Diyos. Trituhin mo lang ako tulad ng anumang normal na tao tulad ng isang kapatid na babae. Hindi ko dapat gawin. Iyon kahit na hindi ka Diyos, malapit ka na. Ikaw ay isang Diyosa ng digmaan. Panipi. Hindi masanay si Tanya. Sila na ay isang malakas na Diyosa ng digmaan. Paano niya ito ituturing bilang isang regular na kasintahan at mag-hangout ng napakalawak? Hindi. Paraan na magagawa niya iyon. Nakaramdam na siya ng stress na nakatayo sa harap ng Diyosa. Nang digmaan, pakiramdam na parang hindi nakikita na mga kamay ay nakakabit sa kanyang puso. Hindi pa siya nakaranas ng pakiramdam na ganito. May ang hindi nakikilalang prestihiyo, isang hindi nakikilalang kapaligiran ng lakas sa harap niya. Ako ay isang Diyosa ng digmaan. Iyon ay isang mahabang panahon ang nakalipas. Nagretiro na ako ngayon. Lana. Hindi alam kung tatawa o umiyak. Gusto lang niyang ibuhos ang kanyang mga pamagat at gumawa ng dalawang bagong kaibigan. Ang kanyang pamagat ay naging mahirap para sa iba na makipag-ugnay. Kasama niya normal. Si Timothy, na nakatayo sa tabi ng kanyang kapatid na babae, ay may isang madilim na ekspresyon. Naramdaman niya na siya ay na-sideline ng Diyosa ng digmaan. Sinadya pa niyang bihis ngayon at nagsuot ng isang mahigpit na angkop na suit. Siyempre, nais niyang makuha ang pansin ng Diyosa ng digmaan. Gayunpaman, pagkatapos ng habang halos lahat ng mga bisita ay dumating, sumimangot si Zeus ng ayos kanyang lugar. Tila maraming tao. Hindi niya alam kung ang 220. Ang mga talahan na yan ay sapat na upang maupo ang lahat. Sino ang gumawa nito? F***sake. Gaano siya manggahas? Talunin ang aking anak na tulad nito. Si Michael ay naibalik sa pamilya Wilson Mansion. Ang pinuno ng pamilyang Wilson ay nakakita sa kanya tulad ng pagiging siya. Dinala. Agad siyang tumawag para sa ilang mga miyembro ng pamilya ng Wilson upang masaksihan ang sitwasyon. Diyos ko, ano ang nangyari sa batang master? Kanya. Ang mukha ay binugbog at napakasama na namamaga na parang baboy. Ay. Marahil ay hindi siya makikilala kung hindi ito para sa kanyang damit kung ano. Nakasuot siya kaninang umaga. Ang isa sa mga miyembro ng Wilson ay umungol nang makita estado ni Michael. Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Punitin ko siya. Panipi. Pinakapara ni Master Wilson ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Ito ang kanyang anak, ang kanyang laman at dugo. Siya mismo ay walang puso na tumama sa kanya. Hindi niya naisip iyon. Siya ay matalo hanggang sa estado na ito. Tama iyon. Dapat nating ipaghiganti siya at patayin ang buong pamilya ng salarin. Sinabi rin ng tagapag-alaga ng pamilyang Wilson, Huffang. Master, ang batang guro ay nakakasakit sa isang Diyosa ng digmaan, isa ng mga bodyguard ay maingat na nagsalita, na nakataas ang kanyang ulo. Kabanata 538. Sino ang nakakasakit niya? Hindi mahalaga kung sino, hindi ko siya hahayaan na mabuhay upang makita ang liwanag ng araw. Sumigaw si Master Wilson. Siya ay labis na galit at tungkol sa pagsabog sa galit. Gayunpaman, bigla siyang natigilan matapos sabihin. Iyon, manatili. Sino ang nasaktan niya, sabi mo? Nasaktan niya ang isang Diyosa ng digmaan. Tama iyon, Master. Nasaktan niya ang Diyosa ng digmaan, Lana. Zex. Ipinaliwanag ng bodyguard. Tapos na kami, Master. Ang taong siya nakasakit sa oras na ito ay napakalakas. Ito ay isang himala na hindi niya napunta. Ang aming buong pamilya. Nagdilim ang ekspresyon ng Wilson family caretaker. Biglang pagsumit sa kapalaran. Hindi walang paraan. Seryoso niyang sinaktan ng isang Diyos ng digmaan. Master Wilson Galt.
Ang galit na kumukulo sa kanya lamang. Sandali na ang nakaraan ay nagwasak sa isang flash. Ang takot ay naganap. Iyon ay isang diyosa ng digmaan. Huwag alalahanin ang mga powerhouse ng mga gitnang lalawigan hindi kahit na. Ang mga powerhouse ng iba pang malalaking lungsod tulad ng Katisiya ay maglakas loob na saktan ng isang tao. Ganyan. Maraming mga tao ang lumabas upang makuri ang kanilang pabor kahit na hindi siya kailanman. Naisip ang kanyang sariling anak na lalaki ay talagang makakasakit sa gayong malakas na figure. Find. Una sa kanya ang mga doktor. Sumigaw si Master Wilson patungo sa dalawang bodyguard pagkatapos ng A. Sandali ng katahimikan. Matapos umalis ang mga bodyguard, agad siyang nag-order ng iilan. Ang iba ay dalhin muna si Michael. Pagkatapos, lumingon siya sa isa pang bodyguard. Ano ang nangyari sa mundo? Ang aking anak na lalaki ay hindi isang tulala. Tiyak na hindi siya bobo. Sapat na masaktan ang isang diyosa ng digmaan. Ito ang nangyari, Master. Ikaw. Alamin na ang diyosa ng digmaan na ito ay laging nagustuhan na mapanatili ang isang mababang profile. Panipi. Ang bodyguard ay sumabog ng isang mapait na ngiti at sinabi kay David ang lahat. Seryoso. Bakit ang maskara kung kailan walang nangyayari? Ang aking anak na lalaki ay nakatanggap ng isang labis na hindi patas na matalo. Kinuha ni David ang kanyang ngipin. Naniniwala siya na si Michael ay hindi sasabihin kahit anong katulad nito kung alam niya na siya ay isang diyosa ng digmaan. Hindi na niya maipakita ang gayong kawalang galang sa kanya. Gayunpaman, ito ay ang lahat sa nakaraan. Wala siyang pagpipilian kundi ibigay. Pa rin, ang kanyang puso ay ipinadala sa isang gulat nang isipin niya ang kanyang anak na binugbog sa isang pool. Iyon B** starred. Ivan. Sinampal ang isang tao dahil lamang sa sinabi nila sa kanya, at kahit na ginagamit ang mga ganyan. Isang mabibigat na kamay. Ang aking anak na lalaki ay maaaring binugbog hanggang sa kamatayan kung siya ay nakatanggap ng ilang. Marami pang mga slaps. Napapikit ng mahigpit ni David ang kanyang mga kamao. Gusto niyang i-shred ang punk na iyon. Sa mga piraso. Master, hindi natin may pin ang sisihin kay Ivan. Ito ang lahat ng plano ni Fane. Ang manugang na lalaki ng pamilyang Taylor. Alam mo na ang batang Master Wilson. Harbored ilang interes sa kanyang asawa. Naturally, si Fane ay mag-harbor ng ilan. Hindi rin sumasang-ayon sa loob niya. Hindi magiging madali upang makakuha ng isang diyosa ng digmaan upang payagan siyang harapin ang parusa. Paano niya makaligtaan ang isang pagkakataon? Ganito. Iyon ang dahilan kung bakit niya hinarap ang isang mabisyo na parusa sa bata. Master. Gayunpaman, iniisip ko mismo na ito ay labis. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo. Pangalawang klase pa rin kami ng mga aristokrata. Ito ay sapat na upang gawin ang batang master ay lumuhad at sikawtaw upang humingi ng tawad. Bakit siya nagkaroon? Upang makatanggap ng 200 slaps. 200. Sinabi ng bodyguard, nagbubuntong hininga. Kabanata 539. Fame. Nagretiro na lang siya mula sa militar, gayunpaman mayroon siyang mga bayag na lalaban. Ang aming pamilya at gumawa ng isang bagay na napakasama laban sa aking anak. Ako, David. Si Wilson, ay magtuturo sa kanya ng lasa ng panghihinayang. Mabilis ang mga salita ng bodyguard. Itinuro ang puot ni David kay Fane. Tama iyon. Hindi makapaniwala si Fane. Masama, Master. Wala ring pagpipilian si Ivan. Maraming tao doon. At ang diyosa ng digmaan ay nanunood kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang lakas. Kung hindi, sasabihin nila na ang mga slaps ay hindi mabibilang at kakailanganin niya. Upang magsimula. Kaya, natural, alam ng bodyguard na sina Michael at Ivan. Nagkaroon ng isang magandang pagkakaibigan. Alam niya na laban sila kay Fane, kaya't kahit na siya. Ilagay sa isang magandang salita o dalawa para kay Ivan. Sige, nakukuha ko ito. Tumango si David. Oo naman. Maaaring naisave ni Fane ang diyosa ng digmaan, ngunit binigyan niya siya ng maliwanag. Ang mga perlas na nagkakahalaga ng 5 milyong bucks, at inilagay pa niya ito sa isang pedestal habang ang kaarawan ng matandang lalaki na si Taylor. Ang kanyang utang sa kanya ay marahil halos natupad. Hindi ko makakalimutan ang pangyayaring ito. Kahit na hindi ko siya makaharap ngayon, ako na mag-isip ng isang paraan upang patayin si Fane sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, sa isang tower sa tapat ng tirahan ng pamilyang Taylor, kakaunti ang mga tao na gumagamit ng mga binocular upang alamin ang sitwasyon sa villa. Ito ay buzzing. Maraming tao ang nagpunta. At mayroong ilang mga Diyos ng digmaan dito. Dumating rin sila na Zex. Isang tao.
Sa isang determinadong mukha ay nagsalita, ang kanyang ekspresyon ay nagdilim habang siya ay dahan-daang bumaba. Ang kanyang mga binocular. Tama iyon. Fane sabotaged ang iyong Panginoon sa huling oras. WHO. Alam na ang isang Diyosa ng digmaan ay sasabihin na tumutulong siya upang mapupuksa ang isang peligro. Kahit nabigyan siya ng mukha upang ipagdiwang ang kaarawan ng matanda. Ngumiti si Quill. Malamig bago magpatuloy, at ang iba pang mga Diyos ng digmaan ay dumating lahat. Nang kurso, gusto kong makita sila. Ang Diyosa ng digmaan ay may napakagandang figure. At hindi rin siya kalahati na nakatingin. Hey, sa tingin ko medyo ilang tao. Iniisip ang kama sa kanya. Sok-sok. Nakakalungkot na ang isang babaeng ganyan din. Malakas para sa mga kagustuhan ng normal na mga kasama. Medyo mahuli siya kung sino man. Pinamamahalaan upang maibalik siya. Hindi niya inaasahan na bigyan siya ng lalaki ng isang bisyo. Bumalik slap sa kanya sa buong mukha pagkatapos sabihin iyon. Ikaw, Quill. Ay labis na galit, ngunit mabilis niyang naalala na ito ay hari ng. Ang apprentice ng War Magnus Sutherland ay kausap niya. Siya ay isang ulo. Commander. Ang mga bodyguard na dumating kasama si Quill ay walang tugma para sa kanya. Pinalayas ni Fane ang aking Panginoon sa kamatayan. Nais kong patayin siya at maghayganti sa aking. Master. Ang ekspresyon ng lalaki ay tumigas, pagpatay na nakaugat sa loob ng kanyang tingin. Ngunit ang isang Diyosa ng digmaan ay hindi karapat dapat na mapanirang puri ng isang tulad. Ikaw, sinabi niya kay Quill. Huwag mo ring isipin ang paggawa ng anuman sa kanya. Ikaw. Hindi mabubuhay tulad ng isang komportableng buhay sa Sky Dragon City ngayon kung tayo. Hindi isinakripisyo ng mga sundalo ang ating sarili sa digmaan, gagawin mo. Ito ay halata. Na kahit na nais ng tao na maghayganti sa kanyang Panginoon, mayroon pa rin siyang panghuli. Paggalang sa mga Diyos ng digmaan. Ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan at ang kataas-taasang. Ang mandirigma ay praktikal na mga Diyos sa kanyang puso. Naunawaan. Kahit na siya. Galit, pinamamahalaan ni Quill ang isang ngiti. Kailan mo plano na gumawa ng isang paglipat? Matapos ang ilang araw. Nangyari ito hindi masyadong matagal na ang nakalipas, kaya ayaw kong maakit. Ang hinala ng mga Diyos at hari ng digmaan. Makakahanap ako ng isang pagkakataon upang pumatay. Fane makalipas ang ilang araw. Inisip ng lalaki sandali pagkatapos ay sinabi, huwag. Mag-alala, sinabi mo sa iyong sarili na mayroon siyang mga kasanayan na maaaring tumugma sa isang pinuno ng ulo. Malakas siya, ngunit hindi ito magiging problema kapag nahaharap sa isang tunay na pinuno ng ulo tulad ko. Sige, sabi ni Quill, tumango ang ulo. Hindi niya inaasahan na ang taong nasa gitnang may edad ay magbuntong hininga sa sandaling ito. Hindi ako kailanman. Naisip ang aking Panginoon ang matandang lalaki na labis na nag-ambag sa atin. Ang bansa at pumatay ng napakaraming mga kaaway ay magtatapos ng isang pagtatapos na tulad nito. Ito lang. Gumagawa ng isa ng mapait na nabigo. Hindi mahalaga kung ano, ang kanyang mga kasalanan ay hindi ginagarantiyahan. Isang parusang kamatayan. Lahat ito dahil sa Fane. Wala ang aking Panginoon. Namatay kung hindi siya tumawag para sa Diyosa ng digmaan. Panipi. Kabanata 540. Sige, hahayaan naming mabuhay si Fane ng ilang araw na mas mahaba. Si Quill ay nag-flash ng isang walang hiya. Ngiti. Naisip niya ito ng ilang sandali bago siya idinagdag, hey. Napansin ko yon. Ang kanyang asawa ay hindi ang iyong regular na kagandahan. Naaalala mo ba kung lokohin ko siya? Pagkatapos mong patayin siya, ang ekspresyon ng lalaki ay nagsara, ganap na wala. Emosyon. Tiningnan niya si Quill sa tabi niya at sinabing, iyon ang iyong negosyo. Ito ay walang kinalaman sa akin. Ang layunin ko ay upang eye-off ang ulo ng punk na iyon. Pagkatapos, sinabi niya iyon, ang lalaki ay gumulong at umalis. Naghintay si Quill hanggang sa umalis ang lalaki. Bago siya nagsalita sa isang nagyelo na tono, F***sake. Ikaw ay isang komandante ng ulo. Ang paglalagay ng mga hangin sa harap ko araw-araw habang naghihintay ng masarap na pagkain at inumin upang may hatid sa iyo. At manggahas ka na tinamaan ako. She**T. Talagang puno ka ng ang iyong sarili. Ang mga bodyguard na nakapaligid sa kanya ay may kakaibang ekspresyon. Sila ay walang sinabi sa bagay na ito. Kahit na ang lalaki ay isang pinuno lamang ng ulo. Hindi nila kayang masaktan siya ng madali. Walang manlalaban sa Xenos. Ang pamilya ay maihahambing sa kanya. Hindi ko naisip na ang babae ni Fane. Tinawag na numero 1 beauty queen ang gitnang lalawigan. Hey, may isang hindi inaasahang gantimpala na naghihintay sa akin sa pagtatapos nito. Mabilis na mabilis.
Nakakulong sa mga labi ni Neil. Tila tulad ng kasintahan ng kanyang bayaw. Medyo maganda ang hitsura, aniya. Kapag namatay si Fane, inagaw ang dalawang babaeng iyon. Para sa akin, gumagamit ako ng isang hindi sinasadyang pamamaraan upang maghiganti sa aking tiyuhin. Panipi. Ang mga bodyguard sa likuran niya ay nakatitig. Tila ito ang bata. Tunay na naiiba si Master Zenos. Sinabi niya ang isang bagay na masasama kaya flippantly na parang walang mali tungkol dito. Halika, cheers. Matagal na ito. Ako ay lumuwag. Ang Skylar ay lahat ng mga ngiti. Nakita niya ang Diyosa ng digmaan ngayon at nagbahagi pa ng isang mesa sa kanya. Siya ay labis. Nasa sabik. Tama iyon. Hindi ko inisip na may pagkakataon akong uminom kasama ang Diyosa ng digmaan. Ang hari ng digmaan, Zyle, ay nagsuot din ng isang nasa sabik na ekspresyon. Ang kanyang mukha ay nag-flush ng pula na may alkohol. Matapos niyang isipin ito, siya. Flashla na isang awkward na ngiti. Miss Diyosa ng digmaan, hindi ako edukado. B** starred. Ha! Hindi ako naging isa para sa mga libro, at hindi ako isang mahusay na tagapagsalita. Sasabihin ko ang anumang nais kong sabihin pagkatapos uminom. Ako ay isang walang malasakit na espiritu, pagkatapos ng lahat. Inaasahan kong patatawarin mo ako kung hindi ko sinasadyang sabihin ang mali. Huwag. Hawakan mo ito laban sa akin. Hindi maiwasang tumawa si Lana. Ito ang uri ng ang taong gusto niya, hindi ang mga uri ng calculative, manipulative. Matapos siyang tumawa. Itinaas niya ang kanyang baso at nagsalita kay Zyle, halika, uminom tayo. Ha! Huwag! Mag-alala, hindi rin ako isang maliit na uri. Sige, ay laman ko muna ang aking baso. Magpakita ng paggalang sa iyo. Hindi inaasahan ni Zyle na magmungkahi si Lana ng inumin. Nabigla siya sa biglaang atensyon at binagsak niya ang baso. Nagmamadali. Ang mga taong nanonood ay hindi makakatulong ngunit ngumisi. Bukod mula sa maliit na hikap kanina, ang lahat ay medyo masaya sa pagdiriwang. Lamang. Isang mesa sa labas ng 200 walang laman. Ang iba ay puno na. Ito. Ginawa si Zeus na naghuhugas ng isang panloob na buntong hininga. Sa oras na ito, ang pamilyang Taylor ay mayroon. Umani ng maraming gantimpala. Ang kanilang reputasyon ay makabuluhang napabuti. Higit pa. Mahalaga, lahat ay nagbigay ng mamahaling mga regalo. Ang ilan sa mga regalo sa pananalapi. Dumating hanggang sa ilang daang libo kahit na ilang milyon, 10 milyon. Ito ay maliwanag na nais nilang magtatag ng mabuting ugnayan sa pamilyang Taylor. Pagkatapos lahat, ang katotohanan na ang mga Diyos ng digmaan ay narito upang makilahok sa pagdiriwang. Nangangahulugan na si Fane ay lubos na malapit sa kanila. Ngayon na alam ng lahat si Fane ay naisave ang Diyosa ng buhay ng digmaan, lahat ay nais na maging malapit sa pamilyang Taylor. Sa pinakadulo, ang pamilyang Taylor ay hindi mapuko sa pamamagitan ng anumang regular na katutubong. Gumastos sila ng halos 10 o 20 milyong bucks sa partido at nakatanggap ng mga regalo sa cash na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi rin ito kasama ang iba pang mga regalo na kanilang natanggap. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.